Nagsimula ng buhay ang asawa ni Bing. Damang-dama ng kanilang pamilya ang malaking kawalan. Sobrang mabait siyang father, a good provider, a good husband din, good brother-in-law, everything that is good. Yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Pero sa kanyang kamatayan, ay may lumabas na katotohanan tungkol sa kanyang buhay. May ibang pamilya si Ernesto at ibang-iba ang paglalarawan nito sa yumaong asawa. Nananakit daw ito at hindi naging mabuting padre de pamilya. Iba pala siya pag nasa amin siya. At naramdaman kong parang dinaya niya ako. Sobrang sakit ang naramdaman ko sa nangyaring yun. At saka habang iniisip ko yun, lumalaki ang galit ko hanggang sa halos hindi ko na makontrol ang galit ko. Di nagtagal, ang galit na nadama ni Bing ay unti-unting nagpamala sa kanyang tahanan. Hindi maipaliwanag ang mga gamit na biglang tumitilapon at binabasag. Sa bawat ganito, lalagyan, meron ako ditong maliit na kulay violet na parang lalagyan ng kandila. Kandilebra nga ang tawag, kaya lang maliit lang siya, mga ganyan na kalaki. Dito, dito, at saka dito. Yung mga yon, naubos eh. Pagka na minsan, kung nasan ako nandun, bigla lang babagsak sa harap ko. One time, nandun ako sa kwarto ulit, yung kwarto doon. Biglang binato sa akin, nakita ko yung saucer nito. Eto, nasa loob nito yan. Hindi nabubuksan to. Lumabas yan na hindi binubuksan. So, one time naman, nakupo dyan yung pamangking ko. Nagro-rosaryo kami. Kaya, even during prayers talaga. Lumipat sa kanya, pinggan. Sumapatakbo siya sa akin. Tita, sabang binato ako. Tila may di nakikitang puwersa na nagwawala at naglalabas din ng poot. Sa halip na matakot, hinarap ito ni Bing ng buong tapang. Basag dito. Sobrang galit na ako. Tapos sabi ko, ano ka ba? Kung ano ka man. Ganun. Kung gusto mo dito, de sige ka ako. Share tayo, ganyan. Pero pakita ka sa akin, mag-usap tayo. Nangyari, di man nagpakita sa akin. Ay, naku, ano ka ba naman? Ang dami mo na namang kalat, oh. Eto, gagamitin mo pa ba to? Ay, Diyos ko, tong batang to talaga. Oh. Ay, Pero nang nagpatuloy pa rin ang pambubulabog sa kanyang pamilya, minabuti na ni Bing na humingi ng tulong sa simbahan. Doon niya nalaman na ang kanilang nararanasan ay isang infestation. Infestation means that the demonic attack is nakapokus yan sa isang lugar. Usually, it can also be an animal or an object, a cursed object, but usually it is focused on a place. Yung tinatawag natin mga haunted houses. Kapag maraming paranormal na nangyayari, maraming nakikita doon, maraming, for example, namamatay doon o nakakasakit doon. Maraming mga, for example, napoposes sa lugar na yon, or there are many, all kinds of what we call, pag may natutulog doon, maraming mga inaatake doon sa gabi, etc. These are what we call, or naririnig, or nakikita, then we call that infestation. In the name of our Lord Jesus Christ, who died on the cross, Hindi nagkaksaya ng panahon si Bing. Nakiusap siya sa isang pare na basbasan ang kanilang bahay. Pagpasok nila dyan, parang sumalog mo sa kanya, parang ballpen na walang takip. Niikot na ganyan, parang sibak. Ganon, umaging. Get away from each one of us. Get back to hell. Do not disturb us from your fault. Habang nagpipray kami, may mga lumilipad na barya. Hindi ko
ko lang kung saan gagaling yung mga baryang yun. Kung ano-ano yung mga nag-aitsa dyan. Paglibot nila ng bahay ay lalong nabahala ang pari. Tigil sa akin! And daw kwarto namin yan, nung daw pumapasok siya dyan, parang hindi siya makapasok. Parang hirap na hirap siyang pumasok sa kwarto namin na tinutulugan ko. Ayun, tapos si Father, sa simbahan, sabi ng mga tao doon, ng mga ibang mga sakristan doon, talagang traumatized si Father hanggang sa minsan din hindi siya nakakatulog.